The boat is sinking. Group yourselves into two. Kung ganito ang laro, tiyak talo ang babaeng ito dahil sa kanilang magkakaibigan. Siya ang natatanging walang kayakap. Talagang tuwing lalabas kami, ako talaga yung walang partner. Siya si Jazel, ang dating dakilang ninth wheel. Sobrang dami pa namin travels together with my friends and their boyfriends. Usually, minsan lumalabas kami, nagbabar kami. Minsan 11, 12 pa ako noon. Ang focus ko noon is yung sarili ko lang. Hindi talaga ako nagbo-boyfriend. Wala akong time nun sa love life. Pero noon yon, dahil sa kanilang barkada, siya pa ang unang ikinasal. Just married nitong January 4 at ang asawa niya, dating high school crush. Kung nag-reply ako sa story niya, that was the first time na nag-reply siya sa akin. Sabi niya, uy, sige, minsan labas tayo kapag day off ko. Yun ang simula ng paglabas kasama ang barkada na di na siya alone. Ako naman yung sa mga friends ko, uy, sasama ba kayo? Punta kami sa ganito. Tila nabaligtad nga ang mundo dahil sa kanilang kasal, sakto namang puro single ang mga kaibigan. Crush ko ito mamaya, titignan ko lagi sa para mabilis ang I do. Yan ang nasambit ni Paul Vispo nang bigyan ng soon-to-be wife ng photo card ng kanyang K-pop stan. Habang naglalakad pa altar ang bride na si Pat, kinuha pa ni Paul sa bulsa ang litrato at tiningnan ito. Huling sulyap kay Mina bilang single. Ipaprank daw dapat ng bride ang groom at bibigyan ng kahon ng tablet na walang laman. Pero to follow naman talaga ay yung tablet. Pero sa reaksyon ni Paul, mukhang mas natuwa siya sa litrato ni Mina kaysa sa tablet. Hindi lahat ng alahas mahal, pero kung ang iyong kasintahan mahal mo, mahal din ba dapat ang singsing na ibibigay mo? Ang usaping yan galing sa post na ito sa isang Facebook page. Nadismaya raw kasi ang isang babae dahil halos 300 piso lang ang engagement ring na kanyang natanggap mula sa nobyo. Iba't ibang bersyon ang kumalat online, kabilang ang kwento umano ng lalaking nagbigay ng singsing. Pero nilinaw ng FB page na nagpost ng screenshot ng original post, walang patunay na totoo ang babae sa likod nito. Pero nangyari raw ito sa totoong buhay tulad sa mag-asawang Hana Camille at Dan Joseph Villar. 299 pesos ang halaga ng engagement ring na ibinigay kay Hana. Pero para sa kanya, walang katumbas na halaga ang paghingi sa kanyang kamay para pakasalan. The reality is you don't need to go broke finding the perfect ring. Don't feel pressured into spending more than you're willing to be. Si Dan, mas pinagandaan ang kasal at pagpundar ng sarili nilang bahay. Hindi ko po alam na doon niya po sinave yung money niya sa kasal namin. May savings na siya para sa kasal. Importante, yung taong mahal mo, pakasalin mo, tapos aalaga na mabuti, at higit sa lahat, mahalin. Gaano nga ba dapat kamahal ang isang engagement ring? Kailangan mo rin maging practical, pero depende naman yun, ma'am, sa pagbibigyan. Nasa ano po ako, kung yun talaga po ba is genuine na po, o binigay mo lang po sa akin dahil pilitan ka, or as long as you love, mahal niyo yung isa't isa. Hindi naman magmamatter yung presyo. Bakit? Sa hirap po din siguro ng buhay ngayon. Yung presyo nito would depend kung ano yung financial stability or financial standing ng couple na yon. Definitely, kung hindi naman ganun ka-stable yung finances nila, hindi mo naman kailanganin ng mahal na engagement ring, no? Para iparamdam mo yung pagmamahal mo doon. Ang marriage counselor na si Jocelyn Laverinto, sinabing valid ang pagkadismaya ng ilan sa murang engagement ring, lalo't malaking parte ng kanilang buhay ang nagbigay nito. Engagement ring is a symbol of commitment. Lalo na sa mga Pinoy, it's a pride for a woman to receive expensive ring. Ang ikakasal na sina Pia Salvacion at Martin Dominic, may kamahalan ang engagement ring dahil para kay Dominic, investment na may tuturing ang singsing. Ano yung gusto nyong laki or liit ng kasal nyo, na magiging bahay nyo,
na magiging kotse nyo. But at the end of the day, nagdi-decide kayo together. Nagdi-decide kayo as a couple. At dapat in agreement kayo sa lahat ng movement niyo kasi couple na kayo eh. Ito ang groom na sa kasal, maraming nasabi. Hindi lang basta wedding vows o I do, dahil sa sariling reception ng kasal, ang host, siya rin mismo. Ito ang wedding ni Jeneline at Louie Ngo. May balak rin naman silang kumuha ng host. Pero, ang mahal na ng actual budget count natin for the wedding. Kaya pa ba? And then itong misis ko, in a jokingly way, sabi niya sa akin, ikaw na lang kaya mag-host. Ikaw events host ka naman. Kaya ang biruan, siya na mismong naging plano. Before mag-start, kinakabahan ako. Pero nung nag-start na siya magsalita, sabi ko, yes, we can do this. Maraming kasal na ring na-host si Louie. Ang video ng kanilang wedding agad nag-trending. All the guests as well approaching us. Grabe, ang ganda ng energy mo. We really enjoyed. And the fact that the people enjoyed, talagang nag-enjoy kami. Hindi namin na-feel yung pagod. For today's video, imbis na umiyak, nagtawanan ang entourage sa isang kasalan. Unexpected kasi ang naging first glimpse sa bride nang biglang bumukas ang pinto ng simbahan. Opya. Nagulat at natawa na lang ang groom na si Mick dahil sa lakas ng hangin ng araw na yon, walang nakapigil sa pintuan. May sneak peek tuloy sa bride na si Grace habang naghihintay sa kanyang grand entrance. Pati ang guests na shocked sa unexpected surprise. Dali-dali ring naisara ng mga wedding coordinator ang pinto para hindi masira ang moment. Pero ito naman daw ang naging memorable na ganap sa kasal dahil pati pintuan excited sa pagbubukas ng new chapter sa kanilang pagmamahalan. Kung itinakda talaga para sa isa't isa, tadhana raw ang gagawa ng paraan para magkapiling ang dalawang tao. Tulad nitong bagong kasal mula Negros Occidental na bago magsumpaan sa altar, naging mag-partner na pala nung sila'y nasa daycare pa lang. 5 taong gulang pa lang si Kim Sibunga sa larawang ito at ang escort niya rito na si Peter Aros. Asawa na niya ngayon. Kwento ni Kim, nagkahiwalay sila ng landas nang lumipat sa Binyan, Laguna ang pamilya niya. 13 taon silang hindi nagkita. Nang bumalik sa Negros sina Kim, muli silang nagkita at naipaalala ng kanyang ina na si Peter ang kanyang dating escort. Hanggang sa nagkamabutihan ng dalawa at naging magkasintahan sa loob ng 7 taon. Biro tuloy ng ilan, panahon na para mag-throwback ng mga larawan at baka mahanap din ang the one. Pinagdasal ko siya. Dumating siya, hindi ko na pinakawalan. 7 taong magkasintahan sina Justin Quiroz at Angelica Gonzalez bago nagpasyang magpakasal. Idinaos ito nung Lunes. Tanong tuloy ng mga naimbitahan, araw ng kalayaan pero araw ng sakal? Double celebration, di ba? Sineselebrate natin yung kalayaan natin and then at the same time, celebrate din namin yung malayang pag-iibigan namin. Pangarap daw talaga ni Angelica na nagtatrabaho sa Tourism Department ng Bulacan ang Filipino-themed wedding. Kaya mula sa pre-wedding videos, kasuotan ng mga abay, hanggang sa vows, nakaayon sa temang sining at kalinga ng Bulacan o singkaban. Kasi doon kami nagkakilala, nagpa-pageant kasi kami parehas. Doon kami nagkakilala sa Singkaban Festival. Mamahalin kita ng lubos hanggang sa oras na hindi na tayo magkakilala. Hanggang sa dulo, pipiliin ka, mahal ko.